Kung naghahanap ka ng solusyon kung papaano mo mawiwin ang ex mo, kung sa kasalukuyan ay palang binabasura ka niya, binabaliwala ka niya, naghahanap ka ng paraan kung saan hindi ka naman masyadong mahihirapan, na kung presently ay parang halos nauubusan ka na ng paraan, kapatid, ay nasa tamang channel at vlog ka ngayon. Pag-uusapan natin ito at sigurado po ako marami po tayong matututunan. Pero kung bago po kayong bisita dito po sa ating channel, wag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Dahil dito po tayo naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Ito lang po ang nag-iisa and only official page po natin. Mag-ingat po tayo sa fake page. Ang solusyon na to ay napakaraming beses ko na rin pong naibahagi. Naitulong mga utol at sa mga coaching session natin ay napakarami pong nag-succeed dito. Ito po ay paraan kung saan both ways, both side po ay matutulungan, lalong-lalo na nga po ang ating kalagayan. Ito ka kasi magkakaroon ng pagkakataon para ma-empower mo ang sarili mo habang nangyayari nga po ang dynamic sa ex mo, kapatid. Dahil tulad nga ng mga binabanggit ko sa mga short video natin, papaano mangyayari na magsasucceed ka or mawiwin mo ang ex mo kung halimbawang hindi ka po handa, hindi ka fully equipped mga utol. Kaya hindi po ito sabi-sabi. Totoo na ang dapat ayusin po muna natin ay ang ating sarili. Unawain natin mga utol na kung halimbawang kayo nga po ay nasa breakup, naturalmente na magkaiba ang magiging sitwasyon ninyo. Sa kabila ay may gustong patunayan, sa inyo naman ay may takot, may panic at may bahid ng pag-aalala. Kaya nga ang hirap pagsabayin nito, hindi mo may combine mga utol dahil iba ang gusto niyang gawin at iba naman po ang gusto mong gawin. May gusto siyang patunayan sa mga oras na to at may gusto siyang protektahan sa mga panahon na to. Habang kayo naman po ay parang may hinahabol na parang may gustong baliktarin, may gustong biglain. Kaya along the way mga utol, hindi nagkakasundo, hindi nagkakatugma. The other day, meron po akong kausap sa coaching session natin kung saan parehong side po ay talagang may negative na pagtingin sa isa't isa. Ang dumper mga kapatid ay parang natatakot, nakakaramdam ng threat, at may mga bad mouthing na ginagawa dun sa ex niya. Yung kausap naman po natin ay talaga naman pong binabadmouth din po yung ex niya at kumbaga galit na galit kapatid. But despite of all, may intention po siyang maibalik yung ex niya. Tatanungin ko kayo kapatid, how is it possible kung halimbawa ang pakiramdam ng ex mo ay siya po ay kaaway mo? Ang pakiramdam ng ex mo ay i-interrogate mo siya. Ang pakiramdam ng ex mo mga utol ay gaganti ka sa kanya. Hindi mangyayari ito mga utol. Kaya nga po tinuturo natin sa mga coaching session natin yung period kung ano ang dapat mong gawin sa ex mo habang ito ay nangyayari. Pero sa vlog na to mga utol ay ibibigay ko na po yung pinaka-main key, yung pinaka-susi. With an opportunity to prove your worth dito sa ex-partner mo. And also a way para ma-transform, ma-rechannel mo muna ang sarili mo mga utol in dealing with your ex. Ang silence, radio silence or silence is the key mga kapatid ay lagi natin binabanggit, lagi nating pinapaalala at lagi nga nating ipinapaliwanag dahil ito po ay napaka-importante lalong-lalo na nga po kung meron kayong commotion, nagkakagulo kayo mga kapatid at ang pakiramdam ng ex mo ay parang hinahabol mo siya. Doon po sa kind of missing part na gusto mong mangyari sa ex mo kung saan talagang ma-obsess at iisipin ka niya mga utol, bakit hindi ka mag-silence? Bakit hindi mo na tayo tumahimik, kapatid? Hindi siya magiging madali. Pero kung gusto mo ng better outcome, best result, ito po ang the best. Well, best in my opinion in handling things. Dahil nga po syempre kung kayo po ay nasa breakup, maraming beses na ikaw ay malilito. Halos sa lahat ng oras, ikaw po ay matatakot. Ikaw nga po ay magpapanik. So to better handle things mga kapatid,
silence muna ang dapat nating gawin. An opportunity as well para mai-priority mo muna ang sarili mo. It will give your ex direct signal na hindi mo finifix yung mga bagay-bagay. Makes you appear stronger, kapatid. At makakaiwas ka nga po doon sa lagi nating sinasabi na by nature, maaaring bumaba ang value mo kung halimbawang you're trying to fix things despite na may problema na nga po, despite na ini-insist na nga po ng ex natin yung breakup at ayaw po tayong makita. Kahit na napakalinis at napakaganda ng intention mo mga utol, needy pa rin po kasi ang magiging dating natin. Unattractive po ito. Tsaka kung sa silent ka muna mga utol, it will give you the better hand or opportunity para mag-move forward. Sabi ko naman po sa inyo, napakagandang susi nito para mag-signal sa ex mo na hindi ka apektado. At huwag nating kakatakutan nito mga kapatid at iiwas sa ex mo dahil dito niya marirealize ang importansya mo. Kasi habang ang pakiramdam ng ex mo ay sa isang snap ng finger niya ay makukuha kanya mga utol, hindi po niya marirealize yung possibility na tayo po ay balikan. In fact, ang makaramdaman niya, komportable lang siya kahit kayo nga po ay hiwalay. Epektibo rin ito mga utol kung halimbawang ang pakiramdam mo ay backup plan ka ng ex mo dahil kung halimbawang magsa-silence ka, mananahimik ka, mabubura ito sa kanyang kamalayan at sa kanyang pakiramdam. Also, we have to realize po, kapapong, na kung halimbawang kayo nga po ay nasa breakup, may mga pagdadaanang procedures or patterns pa ang ex mo. Technically, mga stages na kung saan napakarami pong mga negative things na pwede pa niya maisip sa atin. Despite, siguro nga po even ngayon, nararamdaman mo to, kaya lang ayaw mong marinig at ayaw mong makita. Dahil ang gusto nga po natin, balikan tayo ng ex natin. Pero sa totoo lang, di ba po galit siya? Di ba po may tampo siya? May sama ng loob sa kasalukuyan? At dito naman lumalabas yung instinct natin na kaya ko yang ayusin, kaya ko yang baguhin, kaya ko yan arigluhin. In psychology kapatid, it will not work. Dahil kailangan kumalma ka muna, kailangan ipakita mo muna sa ex mo na stable ka emotionally kahit nga po ganyan po ang problema. It will make things better and better. And then, you will appear better and better and attractive sa ex mo kung halimbawa pinapakita mo nga po na kontrolado mo ang mga situation na to. Also, tandaan natin na kung halimbawang nasa breakup kayo, syempre may patutunayan pa yan. Di ba sabi ko nga po, may period kung saan patutunayan at hahaba pa po ng konti ang breakup ninyo dahil nga po may gusto siyang mga gawin at may mga gusto siyang maramdaman obviously. So fixing things in about 48 hours or a month or yung mabilisan kapatid ay hindi pwedeng mangyari. Band-aid solution yun, di ba? Kaya sa usapang long period o long-term effect na alam naman po natin totoong mangyayari at mas epektibo kung halimbawang ito nga po ang nararanasan ng ex mo, silence is the key. Lastly mga utol, kung bakit napaka-importante ito po ang magbibigay ng dignidad sa iyo. Ito po ang magbibigay ng halaga mo. Dahil heartaches, emotional pain mga kapatid, napakabigat nito. It will make you depressed. Pwede kang madistract sa mga bagay na ginagawa mo pang araw-araw. Yung mga assets o sabihin na nga po nating way mo para mag-succeed mga utol ay mapipigilan kung nasasaktan ka. Pero kung nagsasilence ka, ginagawa mo to, may babalik kagad at mahuhold nga po yung dignidad mo kapatid bilang tao. Importante ito. Pag nag-silence ka kasi, dito mo ma-display na ikaw po ay high value. Kung anong klaseng tao ka at kung anong klaseng ex ka kapatid. Trust me, 100% utol, ikaw po ay maaalala niya. Ikaw po ay iisipin niya. At napakalaki po ng pagkakataon na marikindle yung feelings niya and also syempre yung mga good memories ninyong dalawa. Kung halimbawang kalmado na at nananahimik ka. Trying to prove your worth, trying to leave a legacy, dignidad ang kailangan po natin para maibalik ang ex mo. Kailangan makita niya ito mga utol at kailangan maramdaman niya ito. Ito po ay paraan para muling ma-motivate ang ex mo na isipin ka, kausapin ka, samahan ka, or even balikan ka, utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po. Papong TV.